Mini vlog for today's video. Grabe, na-miss ko nga kayo. Halos ilang araw na nga akong walang upload kaya eto, babawi ang mare nyo. Eto nga pala yung ganap ngayon mga mare Sunday o di ba updated ang mare nyo? Char. Pag-uwi ni Papa galing trabaho, bumabangon na ako para mag-asikaso dito sa baba. Kahit kasi pilitin niya akong matulog hindi na talaga ako nakakatulog mga mare. Kaya eto, nag-sound trip na agad ang mare nyo. Gusto ko talagang maging productive itong Sunday ko kaya maaga pa lang bumangon ako para makakilos. Pero bago yan, eto, in-unbox ko na itong aking bagong rice cooker. Actually, hindi na to bago mga mare. Nasa kwarto lang to nakatabi at gusto ko na nga siyang gamitin. Marami na akong rice cooker na nasubukan mga mare pero bumabalik at bumabalik talaga ako dito sa Hanabishi. Ganito rin naman yung ginagamit ko ngayon mga mare. Yung kulay nga lang nun is black and white. So, eto nga yung ginagamit ko at 2 years na to sa akin. Kaya ayan, gusto ko nang mag-upgrade ng color white. Napakatibay kasi niyan mga mare. Tapos, ewan ko ba, pero gustong gusto ko talaga tong rice cooker na to. Pang matagalan kasi siya mga mare. Ayan, pagkatapos kong hugasan, nagsalang na rin ako ng sinaing. Nakapag-almusal na nga pala kami. Tapos eto, dumiretso na ako sa kusina para makapagluto ng pananghalian. Bumili nga si Papa ng mga recados dito sa lulutuin kong sinigang. Ang kaso nakalimutan niya yung kangkong. Diyos ko, ang dami nga pwedeng makalimutan pero yung kangkong pa talaga. Sa pagmamadali niya kasi mga mare, ayan, nakalimutan niya pati yung kinchay na pinabibili ko. Anyways, ayan, sinigang na salmon belly lang pala itong lulutuin ko dahil nagre-request nga si Habila ng may sabaw. Aminin nyo, kapag malamig talaga yung panahon, ako napakasarap kumain ng may sabaw. Anyways, fast forward pagkatapos ko makapagluto, kumain na rin kami. Habang naguhugas nga si Papa ng mga pinggan, ayan, nagtitiklop naman ako. Friday pa nga lang mga mare, naglalaban na ako. Ang kaso dahil maulan nga nako, napakatagal matuyo ng mga damit. Kaya eto, Sunday ko na nga kinuha sa sampayan. Tapos eto, tiniklop ko na rin. Pagkatapos ko nga pala makapagtiklop, naligo na rin kami ni Habila. Bumaba na nga rin pala ako para naman ipagpatuloy itong gagawin ko. Kahapon nga nag-grocery kami, bibili sana ako ng pang Shanghai para sa baon ni Habila. Ang kaso nag-request si Papa na ako na lang daw ang gumawa. Sakto nga, meron pang 1/4 na giniling sa rep kaya ayan, bumili lang kami ng mga pangrecados. Nakalimutan nga namin yung kinchay, buti na lang meron kaming nautusan para bumili. Ginamit ko nga lang pala itong food processor ko from My Mate para naman mas mapabilis na yung paghihiwa. Etong giniling nga pala mga mare, ginigisa ko muna kasi nga babaunin ni Habila at i-stock ko sa rep. Ewan ko ba mga mare, pero kapag ginigisa ko yung giniling sa Shanghai, nako, mas tumatagal yung buhay. Kaya naman kahit i-stock ko ng ilang araw dyan sa rep, okay lang. So dito na nga tayo sa pinaka-exciting part, yung paghihiwalay ng wrapper ng Shanghai. Diyos ko mga mare, sumasakit talaga yung ulo ko sa paghihiwalay nito at madalas nasisira ko. Kaya lagi kong sinasabi kay Papa na yung bibiling pangbalot yung hiwa-hiwalay na. So ayan, eto nga yung nagawa ko mga mare, pagkatapos inilagay ko na rin sa rep. Marami pa nga natirang pangbalot ng Shanghai kaya naisipan ko na lang gawing cheese stick. Ayoko kasi nung nabibiling cheese stick mga mare, naku, hindi mo talaga malasahan yung keso. So dahil eto nga pangbabaon at ipang memorienda ni Habila, hindi natin titipirin sa cheese. So nagkat nga lang pala ako ng cheese dyan mga mare, medyo nilakihan ko, tapos etong wrapper naman hiniwa ko sa gitna. Binalot ko nga lang pala ng ganito kalalaki at eto na yung mga nagawa ko. Saktong-sakto to pang baon ni Habila mga mare. Tapos eto, nag-iwan lang ako ng ilang piraso dahil lulutuin kong pang merienda. Kaya kung wala kayong maisip na pang merienda or pang baon ng mga bata, nako, try nyo tong cheese stick, napakasarap. At dahil meron nga akong manong fishball sauce dito, ayan, magluluto rin ako ng kikiam at fishball para sa merienda. Perfect nga tong kainin kapag nakikrave ka ng street food. Nako, kahit nasa bahay ka, pwedeng lutuin. Pagkatapos ko nga makapagluto, tinawag ko na yung dalawa para makapagmerienda na kami. Aminin mo, napakasarap kumain ng ganito kapag malamig yung panahon.